Hello? Hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening. Yes. Hello. Kamusta kayong lahat? And welcome to our Ray Santos Music Studio Facebook Live. Yan. Okay. Yes. Hello, Sir Harmon. Yes. Yeah, unang-unang nag-comment si Sir Harmon. And for today's live, no, we will discuss about effective practice, no? So tonight, no, i-share ko sa inyo yung aking ginagawang paraan, no, sa pagpa-practice, no? So practice is very important sa aming mga musicians, no? Dahil diyan kumbaga diyan kami gumagaling ng husto, no? 'Di ba Sir Harmon, no? Yes. Okay. Sige. So uh, okay. So to begin, meron lang akong dalawang paraan, no, kung paano magkaroon ng effective practice, no. So katulad nga na sinabi ko, napakahalaga ng practice sa aming mga musician, no. Kasi ito yung parang kumbaga parang fuel namin, no. So halimbawa kapag binigay ng isang teacher yung aming or kaya meron kami isang performance, no, kailangan practicein, no? Kasi yun yung aming magiging doon kami huhusgahan, hindi joke lang. Okay. Hello sir. Yeah, effective practice. Okay. Yes, okay. So ako po kasi no, 7 years akong 7 years akong namalagi sa conservatory. And ito lang yung dalawang paraan na aking ginagawa no, sa aking pagpa-practice. Yes. So kung ikaw ay isang music student or ikaw ay isang musician, maaaring may ma-share ako sa iyo, no? So yeah, stay tuned. So, are you ready? Okay, let's ready. Let's do this. Okay, so first, number one sa ating pagpa-practice, napakahalaga na so halimbawa meron kang practice time, no? So for example, every day meron kang practice, no? And pagpalagay na natin nagbibigay ka lang ng 1 hour or 2 hours para sa pagpa-practice mo, no? So number one, it's very important na meron tayong goal doon sa pagpa-practice natin. So ako laging ganun yung ginagawa ko. Yung lagi akong may goal. So hindi pwedeng basta ka lang mag-practice. So sige, practicein natin yung isang piece or isang piano piece and then okay. So yun, okay na, nakapag-practice na ako. Hindi. Hindi ganoon. So for example, sample tayo. Sige, piano tayo, piano, no? So for example, pianista ka and meron kang gustong isang piyesa na practicein. So halimbawa, yung pyesa is 3 pages. Yan, yung pyesa 3 pages ha. So, mas maganda, halimbawa, ang goal ko for today is one piece, one page lang. One page lang. Isang pahina lang yung aking pa-practice. Okay? So, doon lang ako magfo-focus doon sa isang oras na yun o 2 oras. No? So, yun lang yung aking gagawin hanggang sa matapos ko yung first page na yun and then okay na ako doon. So that's my goal for today. Yan, okay. And then the next day, second page. Yan, second page, no? So second page ka naman magfo-focus, tatapusin mo ngayon yung second page. Okay, another thing, pagkatapos ng first page at saka second page, dun sa second day mo ng pagpa-practice, i-combine mo yon. So first page and then second page. Ayan, okay. So doon pa lang makikita mo na mas naging effective yung pagpa-practice mo kasi may goal ka eh. No, ito lang yung gagawin ko, ito lang yung gagawin ko, naka-focus ka lang doon, no? So, yan, okay. Ayan, sir. Maganda. Yeah, thank you, sir, ha. Small goals muna, one page. Yeah, tama yan, di ba, sir? Halimbawa, pag binigyan tayo ng mahabang piece, no? So, for example, sonata, sonatina, di ba? So, usually, ako kasi ganun ginagawa ko eh. Isang page muna, and then yun lang muna. Kasi mahirap kasi yung parang
Sige, sige, this is the first time na magpa-practice tayo and then tutugtugin mo na yung buong piece, no? So, medyo mahirap yon, no? So, kailangan may goal tayo. So, halimbawa, yun lang yung ating goal for today. Yan, okay. And then sa third day, yung third page na, and then we will combine yung tatlong pages, and then, yun na, nabuo mo na yung pyesa. No? Okay? And then, sa mga susunod na practices mo pa, or practice, day mo, mas maganda kung ibang bagay naman yung i-focus mo. So, halimbawa, dynamics. So, for today's practice, dynamics muna ako. Tapos, ang susunod ko naman, expression, something like that. Di ba na, sir, no? So, yun, mahalaga yung ganon, no? So, unti-unti siya, no? So, yun ang ating parang goal, no? So, very important. Ngayon, siguro sasabihin ng iba sa inyo, paano pag, halimbawa, voice, no? Voice naman. Sige, voice tayo, no? So, halimbawa, isang kanta naman. Depende kasi sa hirap ng kanta, no? Or, kung gaano kahaba yung kanta, yeah. So depende. So halimbawa lang, no? So kung madali lang naman yung kanta at kaya mong tapusin, no? Kaya mong tapusin ng isang buong araw, isang buong practice mo, no? Isang buong practice mo, halimbawa 1 hour ka lang naman magpa-practice. Halimbawa kung kaya mo siyang tapusin, di mas maganda kung madali lang naman yung kanta, no? Meron akong narinig na isang parang mentor siya, no? Itong si Lea Salonga daw, no? Si Lea Salonga, kaya niyang mag-aral ng kanta sa loob ng isang oras, no? So halimbawa, meron siyang narinig na kanta o pinag-aaralan ng kanta, isang oras lang 'yon. Alam niya na yung kanta. So siguro depende pa rin sa hirap ng kanta 'yon, no? So pero doon mo makikita matalas yung tenga ni Lea Salonga, no? So 'yon, depende, no? So halimbawa ako kasi ang ginagawa ko noon sa voice, no, pag halimbawa voice yung I'm a voice major, no, sa conservatory. So halimbawa merong isang kanta and then I need to practice yung song or I need to study the song. So halimbawa inaaral ko muna, no, pag madali lang, so kaya na 'yon, isang isang buong practicean mo, no? Kaya na 'yon. So una muna lyrics. So lyrics, minsan binabasa ko muna, no? Especially pag iba yung language. So for example, Spanish, Italian. So babasahin mo muna 'yon isa-isa, no? So pag medyo na master ko na yung lyrics niya, so 'yon. Ang gagawin ko yung tono naman. Yan, yung tono naman yung gagawin ko. Pagkatapos kong ma-master yung kung paano siya bigkasin, so tono naman. Yan. Pagkatapos ng tono, and then yung ibang bagay, susunod na practice na yun. Basta ang mahalaga, nalaman ko yung tono, and then nalaman ko kung paano siya bibigkasin. Yan, okay. And then, sa susunod na mga practices, dyan na yung expression, dyan na yung dynamics and everything. No? So, yan yung ating unang-unang dapat tandaan pag magpa-practice tayo. Meron tayong goals, no, or goal, no? Yan. So napakahalaga, no? And minsan kasi, no, depende rin sa haba ng practice mo, no? I remember, isa rin sa mga teacher ko nagsabi, si Cecil Licad, no, yung pianista, no? Sabi daw, 8 hours a day daw nagpa-practice talaga yun. Biruin mo, grabe naman yun, no? Grabe. 8 oras nagpa-practice ng piano, no? So, tindi naman nun. So, ang sabi ni, according to sa mentor ko or sa teacher ko, sabi niya, yung isang praise daw, no? Halimbawa, isang musical praise, no? Minsan daw, inaabot si Cecil Licad ng 30 minutes, 40 minutes. Paulit-ulit lang, pinapractice na lang yung praise na yon, no? So, ganun katindi siya, no? So, by praise naman yung kanyang pagpa-practice, no? So, ang ginagawa niya, pina-perfect niya yung isang praise, no? So, medyo mas mabusisi yung ginagawang practice na yon, no? Of course, she is a concert pianist, no? So, dapat talaga medyo mas mabusisi yung kanyang pagpa-practice. So, yun ang ating first, no? Yung ating paraan para tayo magkaroon ng effective practice is
yung ating goal. So wag kayong magpa-practice ng basta mag-practice lang. Wag. Kailangan may goal, no? Meron tayong gustong marating or ma-achieve doon sa particular practice na 'yon, no? Okay, then second, ito na yung pangalawa, no? Practice slowly. Yan, practice slowly. Yan yung pangalawa. So first is kailangan may goal tayo. And then number two, practice slowly. Mabagal lang. Kailangan mag-practice tayo ng mabagal. Bakit? Ano ang kahalagahan ng pagpa-practice ng mabagal? Alam nyo, meron kasi akong mga student minsan, no? Di pagbigay mo ng ganyan ng piece, no? Ngayon niya lang nakita yung piece, aba, tutugtugin niya na ng gusto yun. Tutugtugin niya na ng pagkabilis-bilis, no? And then, okay na, tapos na. Tapos ang daming sabit, ang daming mali. Which is wrong, no? Mali. So, especially kung ang pyesa ngayon mo lang nakita, so I would suggest you practice slowly. Mabagal lang. Dahil the more na mabagal kang mabagal kang mag-practice, the more na mabagal kang mag-practice, mas nagkakaroon ka ng mas malalim na pag-intindi doon sa pyesa o doon sa tinutugtog mo, no? So mas malalim, mas deep. Hindi lang basta-basta natugtog mo okay na, hindi. Kumbaga yung ginagawa mo is mas nagkakaroon ng meaning, no? Yan. So very important. Ano ba ang benefits, no? O pag nagpa-practice tayo ng mabagal when we practice slow? Okay. Ito yung time, it is a time for us to analyze the piece. Yan. So when we practice slow, napakaganda kasi na-analyze nating mabuti yung pyesa. So hindi lang tayo basta tumutugtog, kundi ina-analyze natin yung mga small things and then of course yung mga mahalagang bagay, no? So ano ba tong mga small things na to or yung mga dapat nating i-analyze? So these are very basic pero isinama ko na kasi usually kasi ito yung nalilimutan kung ano yung basic, minsan yan yung nalilimutan, no? So first is the tempo. Siyempre, na-analyze natin yung tempo, no? So the more na binabagalan natin yung tugtog, ito pala yung tempo nito, no? Okay? So, paano po pag mabilis yung tutugtog yung pyesa? No? Paano pag mabilis? Of course, tutugtugin mo pa rin siya ng mabagal. So, halimbawa, allegro yung piece, or vivace, no? So, of course, tutugtugin mo pa rin siya ng mabagal. No? Mabagal lang ang tugtog. Hindi mo siya bibilisan agad, no? So that is one way na na-analyze mo siya, no? Kasi pag binilisan mo siya agad, hindi mo siya ma-analyze talaga, no? So tempo, dynamics, no? Yung ating dynamics. So nalalaman mo rin kung saan ka lalakas, kung saan ka ihina. Notes, yeah, very important. Yung mga notes natin, na-analyze natin ng mas accurate. No, mas accurate. Kung mabagal ang pagtugtog, mas accurate, mas malinis ang tugtog, no? Rather than ang bilis agad, no? Kasi yung sa piano naman, or I don't know sa other instrument, pero sa tingin ko parehas din naman. The thing is that, halimbawa kung allegro or vivace yung tinutugtog mo, alam ko ginagawa talaga doon is tutugtugin mo muna siya ng mabagal, di ba? O yan, sige, kung merong mga violinist dito or other instrument na, or ibang instrument yung hawak nyo, paano ba yon? So, ako ang alam ko kasi, tutugtugin mo muna ng mabagal yon. Halimbawa, kung violinist ka, bagalan mo na yung pagtugtog, no? And then, as you go on, na naging familiar ka na dun sa mga notes, unti-unti, mabibilisan mo yon. So the way I understand, ganun yon, no? Sa aming mga singers, ganun din. Kapag may mga mabibilis na passages, binabagalan muna yon, no? And then saka mo siya bibilisan. So ganun din, no? So same principle, no? So it's very important na bagalan mo muna siya para mas accurate yung notes and hindi siya maduming pakinggan. Yan, kasi minsan pag bumibilis, ang duming pakinggan, no? So that is very very important, no? Yung mga notes, no? And then expression, ayun. Alam niyo, minsan pag yung abilis ng tugtog minsan, no? Minsan nawawala yung expression, no? Nawawala yung expression. Meron kasing mga pieces na kailangan medyo bagalan mo siya
in order na para magkaroon ng expression. Minsan may mga ganun kasi, di ba? So depende talaga. Pero the thing is that itong mga bagay na binanggit ko is ma-analyze mo siya if you practice slowly, no? Kung babagalan mo siya. So again, ganun din yung gagawin natin. So for example, meron kang isang musical phrase. So tugtugin mo muna siya na mabagal. Analyze mo yung mga notes, analyze mo yung kung saan siya naglegato, kung may staccato. So the more na ma-master mo siya, no? The more na naging komportable ka. And then the more na naging komportable ka, the more na mas maganda, mas mabilis mong mabibilisan siya. Kumbaga pag binilisan mo siya, mas malinis, no? So very important. So ganun pa rin, dito pumapasok yung sinasabi nila unti-unti, ano? Unti-unti lang. Huwag mo siyang bibilisan. Ang isa pang sakit na nakita ko, no, sa pagtumutugtog ng kahit anong instrument, especially pag mga students, no, bibilisan nila. Especially pag yung mga parts na alam nila, bibilisan nila talaga yun. Tapos mamaya, may mga parts silang hindi alam. Biglang bumabagal. Ayan. So sa tempo pa lang, parang nagkakaroon na ng effect, no? So may nagkakaroon na ng problema. So dito rin, mas maganda kung mabagal kang tumugtog, no? Babagalan mo siya, uniform ngayon yung tempo mo. No, uniform. Halimbawa, kung nandun ka sa easy part na alam mo, so okay yung tempo mo. Pag dumating ka na doon sa mga mahihirap na passage or sa mga mahihirap na part, hindi magbabago yung tempo mo. No? Kasi na-practice mo siya ng slowly. No? And then, ganun din naman. Kapag komportable ka na doon sa lahat ng mga praising na yun or sa praise na yun, then saka mo siya bibilisan. Pantay-pantay pa rin siya. Pantay-pantay pa rin yung tempo. Kumbaga, walang bumabagal, walang bumibilis. Yan. Okay. So, yan yung ating dalawang bagay na mahalaga when you practice. So, number 1 is you must have the goal. Yeah. So, kailangan meron tayong goal doon sa particular practice na yun. Huwag kang basta magpa-practice. Kailangan tanungin mo muna sa sarili mo, ano ba ang aking goal dito sa practice na to? Ang goal ko sa practice na to ay matapos yung ganyan or matapos yung ganito. Okay, huwag kang titigil hanggang di mo natatapos. Kailangan matapos mo kasi yun yung goal mo, no? And then, number 2 is practice slowly. Yeah? Dahil pag nag-practice ka ng mabagal, you will analyze things, small things and big things like tempo, dynamics, notes, expression, etc. Okay? Yes. Okay. So, yan yung ating effective practice, no? Actually, alam nyo, dami pang paraan para makapag-practice ka ng epektibo, no? Pero, of course, yan yung dalawang ginagawa ko nung ako'y nag-aaral pa or music student pa, no? Pag nagpa-practice ako, lagi akong may goal. And then, number 2, yeah, lagi akong mabagal mag-practice. Yeah, and then pag na-practice ko naman, yeah, binibilisan ko. Yan. Okay, so yan yung ating Facebook Live for today. Yeah, thank you very much sa mga nakinig. Hello, Sir Harmon. Thank you very much. And before I end, may special announcement pala ako, no, bago tayo matapos. Yung ating music theory sa November 24 diyan sa San Pedro sa Langgam, we will move it, no? So mababago siya. It will be on December 1. Yeah, December 1 na po siya, no? Kasi alam niyo po, ang dami pong nangyari this past few weeks, no? Marami tayong bagyo, marami tayong ganap, no? So ang nangyari po sa ating schedule is naurong. So yung ating pong music theory will be on December 1, diyan po sa San Pedro, diyan sa St. Joseph 10. Yan, no po, sa December 1 po yan. Same time pa rin, 1 o'clock to 3 p.m. Yan. Okay. So, yan lang po. Ipopost ko rin po yan, no, sa ating page. Yeah. So, makikita nyo rin po yan. Okay. So, maraming salamat. And, yeah, I'll see you again on Thursday para na naman sa isang topic. Yeah. And, yeah, sana yung mga manonood or makakapanood ng video na to, marami kayong matutunan. Okay? Okay. Thank you very much and God bless you all. Bye-bye.